Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Sa totoo lang, ex mo talaga yung kawawa sa breakup nyo. Pero bago lang lahat, kailangan mong malaman bakit siya yung kawawa at bakit hindi ikaw. Pero ako ang nagsabi nun. Pero ikaw, feeling mo, ikaw yung kawawa, siya naman yung happy. Di ba yan yung eksaktong nararamdaman mo ngayon? Iniwan ako, pinagpalit ako. So you feel like na parang ang mundo is unfair sa'yo, iniwan ka, kawawa ka, tinraidor ka. Yan yung pinaka nararamdaman mo siguro, no? Yung salitang tinraidor ka. Hindi ko alam kung anong circumstances at bakit naghiwalay kayo. Pero ito ang dahilan kaya kawawa ang ex mo. Let me explain it to you. Una, dahil na-prove mo na mahal mo talaga siya. Imagine, after ng breakup, siya pa rin ang iniisip mo. Samantalang siya hindi ka na niya iniisip. So it is proven and tested na ikaw talaga yung tunay, yung genuine at legitimate na taong nagmamahal sa kanya. Pero napalampas niya ang pagkakataon dahil sa taas ng pride, ego, syempre, validation siguro na nabigay mo dahil sa sobrang believe niya sa sarili niya. So parang feeling niya di niya kailangan yung love mo. Samantalang ikaw tunay ka nagmamahal. Imagine kinlik mo tong video na to dahil lang concerned ka sa kanya. Imagine kinlik mo tong video na to at pinanood mo ako dito sa buong dating site ng YouTube na paano ibalik ang ex. Ibig sabihin ganun ka-concern. Na gusto mo talaga siyang dumating sa point na at least man lang bumalik siya sa'yo. But here's the thing, pinalampas niya yun. Sinayang niya yun. Kumbaga, lumampas siya sa mata niya, hindi niya na-realize na napaka-importante mo pala during this time. Kaya ang tunay na kawawa dito, siya din. Maaaring ma-feel mo lang na kawawa ka. Pero sana magbigay ito ng inspirasyon sa'yo para hindi ka masyadong feeling kawawa right now. At least man lang ma-feel mo na, oo nga no, parang make sense kasi sa panahon ng 2024, 2025, ngayon 2025, sa generation na to, alam mo, sobrang hirap na makahanap ng taong tunay ang pagmamahal sa'yo. Tunay na ikaw ang pipiliin. At alam mo, napaka-better person mo dahil ikaw yung tao na yun. Na gusto mong maging faithful lang naman at gusto mong ibigay lang naman lahat ng kaya mong ibigay para sa relasyon. Para lang manatili yung relasyon, para lang magstay kayong dalawa. Ayaw mo naman kasing dumating sa punto na nag-move on ka kasi mahal mo na siya, gusto mo na mag-settle sa kanya. Nga lang siya lang talaga yung medyo matigas ang ulo at siya lang talaga yung feeling boss na nanlalamig. Ngayon, maaaring sa short-term game, pwede nating sabing panalo ang ex mo. Short-term game lang ngayong short time lang. Maaaring masabi nating panalo siya for the early game. Pero maniwala ka sa akin, during middle game tsaka end game ng relationship nyo, like for example, end game ng breakup, I mean, nandun ka na sa ilang months, mas madali ka na makaka-recover. Lalo na kapag alam mong ikaw talaga ang tunay na nagmahal. Bakit mas mabilis ka makaka-recover? Kasi wala, nothing to be guilty about. Mabalik mo man ang ex mo o hindi, nothing to be guilty about. Bakit? Kasi alam mo sa sarili mong binigay mo yung best mo. You gave your best, you gave your life, you gave everything. So kung di ka man bumalik, at least I know the fact that I have given everything to get you back. At kung hindi man siya bumalik, then yeah, let us accept that, right? Pwede natin tanggapin ang katotohanan na yun. However, kung gusto mong ibalik ang ex mo, meron naman mga ways dyan sa Facebook ko. Pwede mo akong i-message for one-on-one coaching. Kung gusto mo lang namang ibalik, baka may chance pa tayo, technique tayo magawa. But moving forward, isa rin sa mga lessons na tinuturo ko bakit lamang ka after ng breakup at bakit ang ex mo ang kawawa dahil sa long game or sa long time na lilipas. Once na naka-recover ka na, nakita mo na yung two sides ng mundo. Ano yung two sides ng mundo? Alam mo yung pakiramdam na wala ang ex mo, wala siya sa buhay mo, at alam mo rin yung pakiramdam na nasa buhay mo siya. Both of these worlds, alam mo kung anong pakiramdam. Alam mo ang pakiramdam na wala siya sa buhay mo, at alam mo ang pakiramdam na nasa buhay mo siya. However, after a long time ng breakup, makaka-recover ka na.
So, kapag naka-recover ka na, hindi na masakit yung feelings mo, hindi ka na emotionally attached dun sa nakaraan. You are completely healed after couple of months or years or weeks. Depende sa ability mo sa pagmo-move on. Pwedeng days lang kung kaya mo talaga. Kung kaya, no? Pero mahirap yun eh. Pero after weeks, you are almost fully recovered. Di ko alam ha, weeks, months, or years. Depende sa inyo. Depende talaga yan. Pero once na naka-recover ka na dun sa long run, sa long term, once na nandun ka na, you will feel stronger. Why? Kasi alam mo yung both sides nang wala siya, tsaka nandyan siya. And that would be the time. Kasi sa long run kasi realization time na yan eh. Doon na magkakaroon ng realization kung sino ba ang tama at mali. I-explain ko siya sa'yo ng sobrang simple lang. Para siyang isang estudyante nung high school days niya na isang lalaking mayabang na palaaway na barumbado nung high school days niya. Wala siyang ibang ginawa kundi mag-cutting classes. Diba? Tumalon sa bakod, mag-cutting sa teacher, at huwag tapusin ang pag-aaral ng high school. At makipagbarkada na lang, mag-inom at magbisyo. Yun na lang ang ginagawa ng high school student na to. Hanggang tumanda siya, nagkapamilya siya, nagkaanak siya, tapos yung buhay niya, buhay mahirap. Then meron siyang isang tanong sa isip niya. Kung kayang inayos ko nung high school ako, hindi ako nagbisyo, hindi ako nag-alak, hindi ako nagsugal during high school time, kung kayang tinapos ko ang pag-aaral ko, ganito kaya ang ending namin? Hindi ba? Laging nasa tao, lagi nilang sinasabi na nasa huli ang pagsisisi. Hindi ako nagpapatama ng mga ganun, no? I mean, kung yun man ang tunay na nangyari sa isang tao, I'm not saying na it's something na um, hindi na natin pwedeng baguhin. You can change your life kung ganun man. Pero, ang tinutukoy ko lang dito is, nasa huli ang pagsisisi. Nga naman, let us see, in the world, in that kind of hypothesis and in that world, paano nga naman kung inayos mo talaga noon? Eh di sana ngayon, baka engineer ka na, doktor ka na, hindi natin alam. Possibility. O kaya, maganda talaga buhay mo. Kasi kahit high school graduate lang, ino-honor naman yan, di ba? Alam nyo, pinupunto ko lang, haba naman ng high school reference eh, no? Alam nyo, pinupunto ko lang, darating din ang point sa ganyan sa ex mo. Once na realization time na, at alam mo ang totoo na ikaw nagmahal ka lang. You know that, you know that. You know it na, ay, minahal ko naman siya ng buo. Alam mo, nasa huli ang pagsisisi. Ikaw wala ka ng pagsisisihan sa huli kasi nakamove on ka na. Siya, dun pa lang siya nakaka-realize. Dun pa lang niya napapag-isip-isip kung ano ang ginawa niya at bakit iniwan ka niya at pinagpalit ka niya. Dun siya makakapag-isip-isip because you have given your best. Alam mo, kawawa ka lang feeling mo ngayong early stage ng breakup. Pero lagi mong tatandaan, nasa sa iyo ang huling halakhak. Maniwala ka sa akin. I've been in this industry for a very long time. Madami na akong inassist na clients, madami na akong ginawang videos, tambakan na nga ito ng mga excess videos eh, baka mag-refresh na tayo, no? So, I've been in this industry for a very long time. Pero isa lang ang masisigurado ko na testimony. Nasa sayo ang huling halakhak. Lagi kong nasusubaybayan yan. If you always keep watching on me, you will always learn and you will always improve. And that is the very thing that I can promise to you. Thanks for watching.